Kahanga-hangang mga kaibigan, magandang araw ng Biyernes kapanalig. Maligayang kapistahan ni San Jose Vaz. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Pumasok si Jesus sa Capernaum. Nang mabalitang nasa bahay siya, marami ang nagtipon doon dahil wala ng lugar kahit sa may pintuan. At ipinahayag niya ang salita. May mga tao namang dumating at dinala sa kanya ang isang paralitiko na buhat-buhat ng apat. At nang hindi sila makalapit kay Jesus dahil sa dami ng tao, inalis nila ang mga tisa ng terasang nasa ibabaw ng kinaroroonan ni Jesus at pagkabukas nila nito, inihugos nila ang paralitiko na nasa higaan. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, Anak, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Ano itong sinabi niya? Talagang iniinsulto niya ang Diyos. Sino ba ang may kapangyarihang magpatawad ng mga may kasalanan? Di ba't ang Diyos lamang? At agad na nalaman ni Jesus sa kanyang espiritu na ganoon ang kanilang mga niloloob na kaisipan. Kaya sinabi niya sa kanila, Ano ang mga kaisipan ninyong ito? Ano ba ang mas madaling sabihin sa paralitiko? Pinatawad na ang iyong mga kasalanan o tumayo ka, kunin ang iyong higaan at lumakad? Dapat ninyong malaman na sa lupa ay may kapangyarihan ang anak ng tao na magpatawad ng kasalanan. Iniuutos ko sa iyo, bumangon ka, dalhin ang iyong higaan at umuwi. at bumangon nga ang paralitiko. Agad kinuha ang higaan at lumabas na nakikita ng lahat. Lubhang namangha ang lahat at nagpuri sila sa Diyos sa pagsasabing, kailan may hindi pa kami nakakakita ng ganito. Ibinahagi po ni Sister Aida Adriano ng Daughters of St. Paul ang pagninilay. Humanga si Jesus sa pananalig ng mga kaibigan ng paralitiko. Bigyan natin ng tuon ang mga katangian ng apat na magkakaibigan. Nagpakita sila ng pananampalataya na nag-udyok sa kanila upang dalhin ang kanilang paralitikong kaibigan kay Jesus. Samantalang ang kanilang pagkahabag ang nagtulak sa kanilang tumulong sa isang kaibigang nangangailangan. Nagpakita rin sila ng determinasyon upang hindi sumuko sa mga balakid o hirap sa pagbaba ng paralitiko mula sa bubong. Nakakahanga rin ang kanilang pagkakaisa o coordination sa pagbaba sa may sakit at pagsakripisyo ng kanilang lakas at oras. Kaya mahalaga ang tulong at suporta ng pamilya at kaibigan sa mga may sakit. May kaibigan ako nagkaroon ng rectal cancer. Lahat ng doktor na kinonsulta niya ay nagsabi na dapat alisin yung bukol at pagkatapos mag-undergo ng radiation at chemotherapy. Napakaraming nagdasal para sa kanya, kanyang pamilya, mga kaibigan, mga parit madre. 2 linggo pagkalipas ng operasyon, lumabas ang resulta ng biopsy. At himala, negative ito. Hindi na niya kailangang mag-radiation at chemotherapy. Kapanalig, mahalaga ang matibay na pananampalataya sa Panginoon at pananalangin. Napakalaking bahagi rin ang suporta at dasal ng ating pamilya at mga kaibigan, lalo na sa panahon ng karamdaman. Tunay nga na si Jesus ang divine healer at walang imposible sa Panginoon kung tayo ay taus-pusong nananalig sa kanyang kabutihan at pagmamahal na walang hanggan. Panginoon, gawin mo akong instrumento upang makatulong sa aking kapwa, lalong-lalo na sa mga may sakit. Sa aking pagkalinga, maramdaman nawa nila ang lawak, haba, taas at lalim ng iyong pagmamahal. Amen. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalong-lalo na sa ating mga donors at sponsors.
Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin sa Santo Niño Jesus. O banal na sanggol, Diyos na makapangyarihan at bukal ng mga biyaya, buong puso kaming sumasamba at nagsisisi sa aming mga kasalanan. Iniaalay namin sa iyo ang aming sarili. Itulot mo na matulad kami sa iyong kabanalan. Gawin mo kaming maamo, mababa ang loob, matiisin, malinis, maunawain sa kapwa, at masunurin sa kalooban mo. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.